Mga idolo, akala ng lahat magiging one-sided ang laban dahil wala si Kevin Durant. Pero teka, bakit muntik pang maagaw ng Rockets ang panalo sa Game 3? Sa isang laban na halos dikit hanggang dulo, pinangunahan ng Lakers ang Game 3 pero isang halimaw na performance mula kay Alperen Sengun ang muntik sumira sa plano nila. Ano ang nangyari? Paano nanalo ang Lakers? At may pag-asa pa ba ang Rockets sa Game 4? Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa Game 3, lumabas ang Lakers na may isang malinaw na misyon. Kunin ang momentum at kontrolin ang series. At ginawa nila to sa tulong ng tatlong key players nila. Marcus Smart, LeBron James at Rui Hachimura. Ang tatlong ito ay nagtulong para mag-combine ng 72 points. Isang napakalaking ambag sa opensa ng Lakers. Si LeBron kahit veterano na, kontrolado ang pacing ng laro, parang chess master sa court. Si Smart naman, defense at clutch plays. At ang Japanese sensation na si Rui Hachimura, consistent scoring sa mid-range at inside. Pero kahit ganon mga idolo, hindi naging blowout ang laban. Dito na papasok ang shocking part. Akala ng lahat dahil wala si Kevin Durant, madaling matatalo ang Rockets. Pero hindi mga idolo. Isa sa pinaka-underrated na big men sa liga ang nag-step up. Oo, si Alperen Sengun. May 33 points, 16 rebounds at plus 10 sa plus-minus. Grabe, dominante sa loob kahit sinong bantay na hirapan. Hindi lang yun, may suporta pa siya mula kina Amen Thompson at Jabari Smith. Ang dalawang ito ay nag-combine ng 50 points. Ibig sabihin, kahit wala si Durant, may sapat na firepower ang Rockets para lumaban. Kaya naging dikit ang laban hanggang sa final minutes. Bakit nga ba naging dikit ang laban? Ito ang mga dahilan. Inside dominance ng Rockets. Sengun, control the paint. Second chance points. At pangalawa, energy ng young core. Thompson at Smith, walang takot umatake. Pangatlo, yung pacing. Hindi minadali ng Rockets ang laro. Control tempo para hindi makatakbo ang Lakers. Pangapat, defensive adjustment. Pinahirapan nila si LeBron sa ilang possessions. Pero despite all that, may kulang pa rin. Narito naman kung bakit nanalo ang Lakers. Una na rito, ang experience. Sa dulo ng laro, kalmado sila, walang panic. Pangalawa, clutch execution. Mas maayos ang decision making sa final minutes. Pangatlo, balance scoring. Hindi lang isa ang inaasahan. At pang-apat, defense sa crucial moments. Kahit malakas si Sengun, nag-adjust sila sa late game. At panghuli, leadership, LeBron effect. Iba pa rin ang impact niya sa closing time. Ito ang difference ng veteran team versus young team. Ngayon pag-usapan natin mga idolo. Ang malaking what if. Paano kung naglaro si Kevin Durant? Malaki ang posibilidad na mas dumami ang scoring option ng Rockets. Mas na-pressure ang defense ng Lakers. Hindi lang kay Sengun nakapokus ang opensa. Ang absence ni KD ay malaking factor. Pero at the same time, nakakabilib na kahit wala siya, halos nanalo pa ang Rockets. At kung gusto ng Rockets makabawi sa next game, ito ang kailangan nilang gawin. Double down kay Sengun. Bigyan pa siya ng mas maraming touches. Pangalawa, improve perimeter shooting. Kailangan mas consistent sa tres. Pangatlo, faster ball movement para hindi predictable ang opensa. Pang-apat, limit turnovers. Critical sa close game yan mga idolo. Panglima, bench production. Kailangan may ambag ang second unit. At panghuli, defensive discipline. Iwas fouls lalo na kay LeBron. At pinaka-importante, kung makakabalik si KD, ibang usapan na yan. Game 3 ay patunay na hindi pa tapos ang laban. Oo, panalo na ang Lakers. Pero ang Rockets hindi basta-basta matitinag. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong level ng laro, aasahan natin na magiging mas exciting pa ang susunod na mga games. Kayo mga idolo, sa tingin mo, kaya pang makakabawi ng Rockets sa Game 4? O tuloy-tuloy na to para sa Lakers? Comment mo sa baba ang prediction mo. At kung nag-enjoy ka sa breakdown na to, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell button para updated ka sa lahat ng NBA updates. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.